Kumusta na si Juan? Ginoong Reyes, mas madalas na ang mga atake ni Ginoong Juan. Sa ngayon, mga walang kwentang doktor, ganoon na lang ang binayaran namin sa inyo, para lang pumunta kayo rito, lumabas, umalis kayong lahat. Ang gamot. Juan, anak ko. Ayos ka na. Tatay, mamamatay na ba ako? Hindi ko hahayaang mamatay ka, anak. Hahanapin ng iyong tatay. Siguro tahimik. Siya ang gagamot sa'yo. Guro tahimik. Sino ba talaga siya? Bakit sa lahat ng kayamanan ng pamilya Reyes, hindi natin siya matagpuan? Isa siyang alamat. Bihasa siya sa musika, estratehiya, kaligrafiya, at pagpipinta, sa medisina at ang 5 elemento, pati na rin sa sining pandigma. Noong 10 taon ang nakalipas. Guro, gising na po siya. Guro tahimik. Nagpapasalamat po ako sa pagligtas ninyo sa aking buhay. Wala kaming paraan ng mga Reyes na makatumbas sa kabutihang ito. Hiling ko lamang na payagan ninyo akong maglingkod sa inyo habang buhay ako. Ginoong Reyes, huwag naman ganoon. Tadhana ang nag-ugnay sa atin. Narito ang 10 payaldores. Gagarantiya ang mga ito na mamumuhay ang mga Reyes ng walang alalahanin. Ang gamot na ininom mo kanina ay regalo niya noon pa. Mula nang ikaw ay magkasakit, maraming tao na ang ipinadala ng ating pamilya para hanapin siya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kaming natagpuan. Gumawa ako ng hula para sa pamilya Reyes, ang anak ng mga Reyes. Bagamat isang pambihirang talento, ay may mahirap na kapalaran. Mag-iiwan ako ng isang paraan na makakapagprotekta sa pamilya Reyes. Tinitiyak ang kanilang kapayapaan at kasaganaan at kalusugan sa loob ng 100 taon. Tatay, kung gayon, ano nga ba ang paraang ibinigay sa'yo? Makagagamot ba ito sa akin? Tingnan mo ito. Ito, nakakabaliw ang kondisyong ito. Kaya, pinabalik ninyo ako, para ako ang pumalit kay Valeria sa kasunduang pag-aasawa. Bahagi ka ng pamilya Navarro. Ngayong nakabalik ka na. Kailangan mong isipin ang kinabukasan ng ating pamilya. At saka, ang pamilya de la Cruz ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa Baybayin Laya. Kapatid, ang gusto lang ni Lola ay ang kabutihan mo. Ang tagal mong naghirap doon sa probinsya. Kung pakakasalan mo ang mga de la Cruz, magiging isa kang ginang sa mataas na lipunan. Ang gusto lang ni Lola ay magkaroon ka ng magandang buhay. Kung napakagandang oportunidad pala ito, bakit hindi ikaw ang pumunta, kapatid? Paleta, paano ka naging ganoon ka walang utang na loob? Ang pakakasalan mo ang mga de la Cruz ay isang pribilehiyo para sa iyo. Isang pribilehiyo. Kung gayon, kung ikaw ang magpapakasal, iyon ang perpekto, di ba? Kalokohan. Sa pamilya Navarro, ang mga bagay na may kinalaman sa pag-aasawa ng mga anak ay laging pinagpapasyahan ng pinuno ng pamilya. Itong si Ginoong de la Cruz. Wala namang depekto, di ba? Anong kapal ng mukha? Si Ginoong de la Cruz ay galing sa isang mayamang pamilya ng Baybayin Laya. Maganda ang itsura, may talento, at may magandang kinabukasan. Mas mabuting itigil na natin ito. Ako, isang babaeng probinsyana. Hindi ko siya maabot kahit sa talampakan. Kung ayaw mo, umalis ka ngayon din sa pamilya Navarro. Kakabalik ko lang, at pinaaalis mo na ako. CJ, basta to pa rin ninyo. Ang isang kondisyon ko, aalis na ako ngayon din. Kung papayag ka, napakasalan ang mga de la Cruz. Ang anumang gusto mo, ay ibibigay ko sa iyo. Bakit ka tumatawa? Narinig ko na may pag-asa pa pala ang Ginoong Binata. Natutuwa ako. Anong natutuwa? Ito. Baliw ang kondisyong ito. Siguro tahimik ay isang pantas na nagretiro na sa mundo. Ang paraan na ibinigay niya ay hindi pwedeng magkamali. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mong gawin ang anumang sabihin niya. Para sa akin, perpekto ito. Hindi lang gagaling ang sakit mo, kundi malulutas din ang kinabukasan mo. Ginoo. Carlos, parang ang dating sa akin ay, nagsasawa ka na sa pagiging nasa kotse, di ba? Ginoong Javier, huwag kang magbiro. Naghahabol ako. Napakasalan ko, ang isang babaeng hindi ko kilala. Mukha ba akong tanga? Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz.
paumanhin sa pagpapahintay sa inyo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo, ang dalaga ng aming pamilya. Sofia Navarro, ang iyong magiging asawa. Ang pamilya mo, ang pamilya Navarro, ay nakipag-alyansa sa pamilya de la Cruz, at dinala pa nila ang isang ganyan. Walang dibdib, walang puwit. Pero, okay naman ang mukha. Hoy, ikaw. Ginoong de la Cruz, kumalma po kayo. Halika na, maupo po kayo. Ang kapatid ko ay galing sa probinsya, kaya mas malakas siya kaysa sa karaniwan. Ang kamay ni Valeria, ayos. Ginoong de la Cruz, yamang ikakasal ka na sa aking kapatid. Hindi mo na dapat ginagawa ang mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Valeria, ikaw ay maganda sa loob at labas. Maging ang boses mo ay matamis. Ginoong de la Cruz, tingnan mo ang kapatid ko. Pansinin mo kung paano kumikinang ang kanyang mga mata. Bakit hindi na lang kayo ang pakasalan niya? At saka, ako ay may kasunduan sa pagpapakasal. Walang galang na probinsyana. Anong kasunduan sa pagpapakasal ang maaari mong magkaroon? Kahit na meron ka man, sa tingin mo ay makakapantay ka sa pamilya de la Cruz. Tama. Si Ginoong de la Cruz ay isang lalaking may malaking talino at magandang itsura. Ha? Sa totoo lang, hindi kita gusto. Ano, hindi mo ako gusto? Ilset, Bakit? napakapangit mo. Hoy, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Gusto mong bugbugin kita? Hoy, Mateo de la Cruz, ang tagapagmana ng mga de la Cruz. Nakilala ko na ang lahat ng klase ng babae. At ikaw, tinitignan mo ako ng may paghamak? Ginoong de la Cruz, kumalma ka. Huwag mong sirain ang magandang relasyon ng ating mga pamilya. Si Sofia Navarro, ang may kasunduan sa pagpapakasal sa iyo. Sigurado ako na hindi siya galing sa anumang kilalang pamilya. Sa buong baybayin Laya, ilan ang pamilya ang makakapantay sa mga de la Cruz? Ang mga Reyes kumpara sa mga de la Cruz? Ang mga Reyes. Ang mga Reyes, paano ako magkakaroon ng kasunduan sa isang tulad mo? Maniwala ka man o hindi. Iyon ay imposible. Ang mga Reyes, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa baybayin Laya, ang mga elite. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Isang walang kwentang tao na gustong maging importante. Ginang Navarro, ang pamilya ninyo, ayaw makipag-alyansa sa mga de la Cruz, pero hindi na kailangan gamitin pa ang mga Reyes bilang dahilan. Kawawang babae, yung hindi mo pagpansin sa akin noon, pinabayaan ko na. Paano mo nagawang gamitin ang pamilya Reyes para magsabi ng ganoong kasinungalingan? Ang mga Reyes ay hindi bagay na maaari mong pangarapin, kahit ang pamilya natin ay hindi nang ahas manggulo sa kanila. Totoo talaga iyon. Ah, talaga? Sige, dahil sinasabi mong totoo, ngayon, tawagan mo ang mga Reyes. Kung sila ay tatanggap sa kasunduan, kami ay hindi na magiging hadlang. CJ, tatawag ako ngayon din. Pero bakit hindi sila sumasagot? Siguradong wala sila. Pagod na rin ako. Aalis na ako. Pinto. Ang pamilyang ito ay hindi lugar na pupuntahan mo at aalisan mo kung kailan mo gusto. May pumunta rito. Ginang, may bisita po, para bisitahin ang pamilya Navarro. Wala tayong bisita ngayon. Sabi niya po, napupunta siya, para humingi ng kamay ng isang miyembro ng pamilya Navarro. Sino ang may lakas ng loob maghangad sa mga Navarro? Ang kasunduan sa pag-aasawa ng mga Navarro at mga de la Cruz ay matagal nang naitatag. Alam ito ng lahat, at ngayon, sasabutahin niya ang aking plano. Titingnan ko kung sino ang walang hiya na yon. Ang pamilya Reyes. Paano nila isinangkot ang mga Reyes dito? Ginang Navarro. Iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Pero tingnan ninyo, ang ginawa ng inyong pamilya, ngayon. Ginoong de la Cruz, ang nangyari ngayon, ay tiyak na isang hindi pagkakaunawaan. Pakikalma po. Bibigyan namin kayo ng paliwanag na makakapagbigay kasiyahan sa inyo. Mabuti. Yamang ang ginang. Ang nagsabi nito, maghihintay ako na ang pamilya Navarro, ay magbigay sa akin ng paliwanag. Aalis na ako. Kumpara kay Sofia Navarro, mas gusto ko si Valeria. Dumating na si Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, paki ko nga po ito.
Ginang Navarro, kami po ay naparito ngayon upang pag-usapan ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng aming mga pamilya. Ngayon, sa utos ng pinuno ng pamilya, ang pamilya Reyes, ay opisyal na humihingi ng kamay mula sa pamilya Navarro. Naghanda kami ng isang simpleng regalo. 1,000,000 sa cash at isang bilya. 1,000,000. Tapos na, hayaan mong makita nila. May isa lang akong gustong itanong. Tinatanggap ko. CJ, kung gayon tara na. Saan tayo pupunta? Para magpakasal. Magpakasal. Biglaan naman. Dapat ba akong magpalit ng damit o ano? Nagmamadali ako. Hoy, sandali, may gusto akong itanong sa iyo. Sofia Navarro, anong ginagawa mo? May itatanong lang ako sa kanya. Hoy, ang pamilya Reyes, pamilya mo ba? Sino ka? Sofia Navarro. At ikaw, sino ka? Ako ang tunay na dalaga ng pamilya Navarro, Valeria Navarro, at siya ay walang iba kundi ang mapagkunwari na iniwan ng tatay ko sa probinsya. Paumanhin, mali ang napuntahan ko. Ang taong pakakasalan ko ay siya. Umalis na tayo. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, may kasunduan na siya sa pagpapakasal, at ako, single pa rin. Hindi ako. Hindi ba't ikaw ay nakikipagkasundo na sa pamilya de la Cruz? Hindi ako. Siya ba ang pakakasalan mo o ako? Siyempre, ikaw ang pakakasalan ko. Sofia Navarro, ano ang ibig mong sabihin dyan? Siyempre, siya ang pakakasalan ko, di ba? Yung Ginoong de la Cruz. Yung Ginoong de la Cruz. Nandyan pa naman si Valeria para kay Ginoong de la Cruz, di ba? Tara na. Kayong dalawa. Sa iyo ba ang kotse na ito? Siguradong napakamahal nito. Ay naku, pare-pareho talaga kayong mga babae. Well, hindi naman masama. Wow, mayaman ka talaga. Gusto ko ang mga taong may pera. Dahil magpapakasal na tayo, sa palagay mo ba ay dapat na magkakilala tayo ng mas mabuti? Kumusta? Ako si Sofia Navarro. 20 na ang edad ko. Malakas ang aking gana sa pagkain, at matibay ang aking kalusugan. Wala akong bisyo, wala ring mga espesyal na sakit. Mas matanda ako sa iyo ng 8 taon. Well, medyo matanda na ako. Pero okay lang. Hindi ako nababahala na mas matanda ka. Kung pakakasalan mo ako, hindi ka magsisisi kahit kailan. Para sa akin, perpekto ka. CJ, kailan tayo magpapakasal? Bukas ng alas 8, magkita tayo sa rehistro sibil. Aalis na ako. Hanggang sa muli. Sofia Navarro. Ang karangalan ng pamilya Navarro. Sinira mo ang lahat. Ano ba ang nagawa ko? Bukas alas 8, ikakasal na ako. Aalis na ako. Paalam. Sofia Navarro. Salamat sa mga bulaklak. Aalis na ako. Hoy. Lola. Kumusta? Masaya ka ba? Nasisiyahan ka? Narinig kong umalis siya noon pang ilang taon. Na namuhay sa probinsya, na walang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Tiyak na isa siyang inosenteng babae, di ba? Inosente. Wow, mayaman ka pala. Gusto ko ang mga mayaman. 10 taon na kayong may kasunduang ito. Magmadali na kayo sa pagpaparehistro. Siya nga pala, tungkol sa iyong sakit, na huwag malaman ng sinuman. O magkakagulo ang baybayin laya. Tatay.
Wala pa bang balita tungkol kay Guro Tahimik? Wala pa po, Ginoong Javier. Nasa inyo na po si Binibining Navarro. Bakit pa po ninyo hinahanap si Guro Tahimik? Bobo ka ba o ano? Talaga bang akala mo sa pagpapakasal ay gagaling ka na? Gamitin mo ang utak mo, pare. Totoo naman. Si Binibining Navarro ay bata pa. Pero may kakaibang ugali. Pero si Guro Tahimik ay napakahirap hanapin. Para siyang multo. Imposibleng matagpuan. Kaya magpadala ka ng mas maraming tao para hanapin siya. Opo, Ginoong Javier. Tingnan mo, sa palagay ko. Ang kasal ninyo ni Binibining Navarro, kahit na ito ay isang kalokohan, ay magandang pagtutugma kayo. Tingnan mo, sa ibang babae, para kang isang porcupine. Pero sa kanya, hindi. At saka, si Binibining Navarro sa tingin ko ay medyo maganda. Ang kulit. Guro. 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 Naku, kumakain ka na naman ng patago. Guro. Ano? Bakit? Hindi ko maabot. Ang kalagayang sinasabi mo. Ano ba ang dapat kong gawin? Kung tinatanong mo yan, ibig sabihin may pagdududa ka sa puso mo. Para malutas iyon. Pinakamabuting lumabas ka at maglakad-lakad. Tingnan ang mundo. Pero, hindi ako interesado sa mga bagay na iyan sa mundo. Gusto ko lang tuparin ang hiling ng nanay ko. Ang pagsasanay ng espiritu ay nangangailangan ng pag-alis sa mundo at pagsanib dito. Sofia. Mula pagkabata, malamig ka na ng damdamin. Ikaw, ang kailangang lubusang sumabak sa makamundong buhay. Pero ako, Hindi mo kailangang mag-alala. May paraan na ang girong ito. Kailangan mo lang gawin ang sasabihin ko. isang kasunduan sa pag-aasawa. Baka naman, gusto ng guro na ako, ay matuto sa kanila at makisama sa mundo sa ganitong paraan. Ganyan ang suot mo sa kasal. Ha? Tara na. Hoy, Mga ikakasal, lumapit kayo. Ganun, ngumiti kayo. Okay, kasana tayo. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin kung nasaan siguro Tahimik. siguro tahimik. Sino iyon? Hindi mo kilala siguro Tahimik. Ilsat. Hindi ko siya kilala. Paano naman ang sakit ko? Ha? Anong sakit? May sira ang ulo ko. Carlos, ayusin mo na ang diborsyo. Hihintayin kita rito. Carlos, ang gamot. Ginoong Juan. Ginoong Juan, nagising na po siya. Inatake na naman ako. Paano ako napunta rito? Si Ginang Sofia po. Naglagay po siya ng mga karayom sa acupuncture. At gumaling na po siya. Ako. Sino ang nagpalit ng damit ko? Ako po ang nagpalit ng damit. At nasaan siya? Tinawag po siya ng pamilya Navarro. Ang reception ngayong araw, kailangan mong makuha ang loob ni Ginoong de la Cruz. Ako na po ay ang asawa ni Juan Reyes. Paano ka nang ahas na magdesisyon ng mag-isa?
Binabalaan kita, kung ayaw mong matulad ang iyong inasa, isang kaluluwang ligaw, wala kang dahilan para sundin ang aking mga salita. CJ, pupunta ako para ipaliwanag ito kay Ginoong De La Cruz. Lola, paano siya nakapag-asawa kay Ginoong Reyes? Ang probinsya ng iyon. Anong karapatan niya para magpakasal sa pamilya Reyes? Kapag may nangyari, huwag kang magpanik, naiintindihan mo. Gamitin mo ang utak mo para mag-isip. Ngayon, pinapanta ko siya sa reception ni Ginoong De La Cruz. Ang natitira ay trabaho mo na. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Bakit mo ako tinawag ngayon? Sofia, yung nangyari noong nakaraan, kasalanan ko iyon. Titirikan kita ng baso. Hindi ako umiinom ng alak. Naisip ko ng mabuti. At yung nangyari noong nakaraan, hindi tama ang ginawa ni Lola. Kung iinumin mo ang basong ito, magkakabati na tayong magkapatid. At sasabihin ko rin sa iyo, kung saan nakalibing si tatay. Totoo ba? Siyempre naman. Tagay. Ginoong De La Cruz. Kwarto 808. Maghihintay ako sa iyo. Ano, si Sofia Navarro? Sige, dahil nandito na ako. Mananatili ako at mag-adjust. Ngayon talaga, bibigyan kita ng aral. Gising ka na pala. Ang galing-galing mong artista. Gusto mo ng mas nakaka-exciting laro? Salamat. Nasaan si Sofia Navarro? Ginoong Reyes. Kakatingin ko lang sa kanya, na pumasok sa Hotel Maharlika, Room 808. Tara na. Ginoong De La Cruz, ano nang ginagawa niya rito? Ano yang inay na yan? Anong ginagawa mo? Nalasing ako sa inumin, tapos bigla, nag-away ako sa kanya. Away? Anong away ang sinasabi mo? Mateo De La Cruz. Hindi ko inakala na ikaw at si Sofia Navarro ay napakalupit ng inyong pagtanggap. Sa pagkakataong ito ay talagang Juan Reyes ang magpapaalis sa iyo, babaeng ito, sa putang kalye. Ay, siya ang biglang umatake sa akin, at saka ako. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, ni kung saan ka nakikialam, pero ngayon ay ipapaliwanag ko ng malinaw sa'yo. Pirmado na ang mga papeles at kasal na tayo. Ano man ang gawin mo, kailangan mong isipin ang karangalan ng pamilya Reyes. Ano ang ibig sabihin niyan? Wala. Pumunta ako rito, dahil may gusto akong itanong sa'yo. Ang ibig mong sabihin ay, Kung ang sakit mo ay may lunas. may lunas. Ito ay, ang iyong kaso, ay medyo delikado. Bukod pa riyan, may karagdagang kondisyon ako. Sabihin mo, Alam mo ba kung paano hanapin ang puntod ni Fernando Navarro? Fernando Navarro. Ang panganay na anak ng pamilya Navarro. Ang aking ama. CJ, pangako ko yan. At saan ka nakatira ngayon? Sa bahay ng mga Navarro. Sa itsura mo, sa bahay ng mga Navarro, hindi ka na makakatiis ng matagal, di ba?
Kaya bukas, lilipat ka na. Para gamutin ako. Sofia Navarro, pero saan ka ba naman pupunta? Sa bahay ng mga Reyes, para makitira kasama si Ginoong Reyes. Ano? Si Juan na yun, nakita ka na niya kasama si Mateo, na gumagawa ng ganoon, at hinayaan ka pa ring makitira sa kanya. Ang pamumuhay kasama ang aking asawa ay ganap na legal. Anong problema? Itong si Juan, wala man lang konting dignidad. Huwag mong isipin na dahil lumipat ka sa bahay ng mga Reyes, ay magagawa mo na ang gusto mo. Maging malinaw ito sa'yo. Kapag dumating ang panahon, at pinalayas ka ng mga Reyes, gumulong-gulong ka pabalik sa inyong probinsya. Huwag mo kaming ipahiya, ang pamilya Navarro. Ano ng problema? Naiinggit ka ba sa akin? Ako, May mga gagawin pa ako. Aalis na ako, paalam. ikaw. Halika na, Ginang. Tuloy po. Wow, Ingat, Ginang. ang laki pala. Hindi ito katulad ng aming bundok puti. Nagustuhan mo? Pwede na. Tara na, magtrabaho na tayo. May tableta ako para sa iyo. Kung sakaling magkaroon ka ng atake, ngayong gabi, inumin mo ito para pansamantalang mapigil ang mga sintomas. Ano ang gagawin ko? Ito ang magiging treatment mo. Simula bukas. Bukas ng umaga. 8:00 ng umaga dito. Aalagaan kita. Kailangan mong tustusan ang pagkain at tirahan ko. Ayoko ng wansoy, pati sibuyas dahon. Huwag mong kalimutan, araw-araw 5:00 ng hapon, nanonood ako ng DC. Huwag mong subukang agawin iyon sa akin. Dito sa bahay na ito, lahat ng kwarto ay may telebisyon. Talaga? Ayos na ayos yan. Aakyat na ako para magpahinga. Carlos, ang gamot. Lola, ang babaeng iyon na si Sofia, nakapasok na sa bahay ng mga Reyes. Kahit hindi sila magkasundo, kapag palaging magkasama, nagkakaroon ng pagkagusto. Wala na ba talagang pag-asa para sa akin, ha? Ang Ginoong Reyes na iyon. Noong unang pagpunta niya rito, ikaw ang unang nakita niya. Paano nangyari na ngayon ay si Sofia na? Bukas, pumunta ka sa bahay ng mga Reyes. At alamin kung ano talaga ang balak niya. Sa totoo lang. Ang lalaking ako, si Valeria, ang nagpas siyang akin, kahit na napirmahan na ang mga papeles. Ako pa rin ang makakakuha sa kanya. Naiintindihan ko, Lola. Valeria, sa huli, ikaw rin ay nag-aaral ng medisina. Bukas, puntahan mo si Mateo de la Cruz. Ang relasyon ng ating dalawang pamilya ay hindi dapat maging masyadong mahigpit. Lola, nakapunta na ako. Ang Mateo de la Cruz na iyon, sa madaling salita, ay tapos na talaga, wala nang pag-asa. Ang Sofia na ito, ay naging napakalupit. Sana hindi niya mapahamak ang ating pamilya. Kung pahamakin niya tayo, madyay gising siya sa katotohanan. MMM. Uy! Ako na ang bahala. Tingin mo, sapat na ba ang nakita mo? Tapos na, kung gayon, simulan mo na ang paggamit ng mga karayom. Sige, sige. Tapos na, pwede ka nang umalis? CJ,
Kakagawa ko lang ng akupuntura sa kanya. Huwag kang biglang kikilos, mawawalan ka ng lakas. Akupuntura. May sakit ba, si Juan? Naiintindihan ko na. Ginoong Reyes, nag-aral din ako ng medisina mula pagkabata. Sinabi ni Lola na puntahan kita, para tingnan, kung may maitutulong ako. Hindi. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Huwag siyang hawakan ng sinuman. Ikaw, isang bastos na paslit, mula sa probinsya. Sino ang tinuruan mo? Guro Damian. HM, Ginoong Reyes, ang pangalang Guro Damian, ni minsan, hindi ko, narinig. Paano kung isa siyang, manggagamot sa probinsya, napapatay sa kanya? Binibining Navarro, pinag-aalinlanganan mo ba ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang mapagkunwari na si Sofia, hindi ko alam kung anong gayuma, ang ibinigay niya kay Juan para mabigani siya ng ganito. Carlos, samahan mo siya palabas. Sige. Binibining Navarro. Ginang Elvira. Ginang Elvira. Ginang Elvira, malubha ito. Ang pamilyang De La Cruz ay winawasak ang lahat ng aming negosyo. Napakalaki ng mga pagkalugi. Paano nangyari ito? Narinig ko na isa sa mga kabataang babae ng aming pamilya ang uminsulto kay Ginoong De La Cruz. Ngayon ay gusto nilang maghayganti sa amin. Ang bastos na paslit na iyon ay tunay na kahihiyan para sa mga Navarro. Lola, itong si Sofia ay talagang nakakasuklem. May naisip ako kanina nang pumunta ako sa bahay ng mga Reyes. Nalaman kong si Sofia ay marunong din ng medisina. Paano kung siya ang ipadala natin para gamutin siya? Kung hindi niya siya mapagaling, ibibigay natin siya kay Ginoong De La Cruz para magsilbi siya bilang isang hayop na tagapasan habang buhay. Humayo kayo, ang bastos na paslit na iyon. Hanapin ninyo at dalhin sa harap ko. Opo. Sofia, lasing ka at sinaktan mo si Ginoong De La Cruz. Ang pinuno ng mga De La Cruz ay nagsabi na kung magagawa mong pagalingin si Ginoong De La Cruz, magpapaumanhin sila at hindi ka nila gagambalain. Pero kapatid, ikaw din naman ay nag-aral ng medisina. Bakit hindi ka pumunta para gamutin si Ginoong De La Cruz? Kasi, ikaw ang nakasakit sa kanya. Gusto mo bang ako ang pumunta para ayusin ang gulo mo? Tama ka. Pupunta na ako ngayon din para gamutin si Ginoong De La Cruz. Hala, talaga bang naglakas loob kang pumunta? Ngayon ay susubukan ko kung may lakas ka pa ng loob. Paumanhin. Mas malakas pa. Paumanhin. Ginulo mo ako sa mga suntok mo. Ang ilang paumanhin ay hindi sapat para ayusin ito. Sasabihin ko sa iyo kung ano, tumungo ka sa 4 na paa. At dilaan mo ang sapatos ko para mapatawad kita. Masyadong nakakahiya iyon. Tumatanggi ako. Nakakahiya? Ayaw mong dilaan? Sige, bugbugin mo siya. Paumanhin po. Ginang, nagkamali po ako. Paumanhin po, hehe. Noong araw na iyon, hindi sinasadya. Nasaktan kita. Ngayon, ikaw naman ang nag-utos na may mang-api sa akin. Quits na tayo. Aha. Magbabayad ka rin sa akin. Hoy, Sino po ang hinahanap ninyo? hinahanap ko si Juan Reyes. Ano po ang relasyon ninyo sa kanya? Asawa ko siya. Kalokohan. Pero single pa ang presidente. Paano posible yun? Naasawa siya ng isang probinsyana tulad mo. Nandito ako para dalhan siya ng gamot niya. Hayaan mo akong makita siya. Ngayon na, kung hindi siya agad, iinom ng gamot, lalala ang kanyang kalagayan. Ni mag-imbento ng dahilan, hindi mo magawa ng maayos. Ang presidente namin ay nasa pinakamagandang kondisyon. Wala kang anumang maganda. Umuwi ka at magpakadalaga ka muna, bago ka bumalik.
Sa laki ng mga suso mo, hindi ka dapat nakatayo ng matagal. Kung hindi mo ito gagawin, tataas ang pressure sa iyong gulugot at masakit ang iyong likod. Anong pakialam mo? Seguridad, palayasin niyo siya rito, ngayon din. Hoy, tulungan niyo ako. Hoy, mahal. Talaga? Ano ang trabaho ninyo? E-commerce. Hoy, ano iyon? Pagbebenta ng mga bagay sa ibang tao, sa internet. Kumikita ba iyon? Marami, tama na, huwag nang magtanong pa. Ah. Inumin mo ang gamot. Sige na, inumin mo na. Kung hindi mo bubuksan, paano ko inumin? Hoy, bakit ang pagkakahawig mo? Kay Paco ang tamad sa aming bayan? Sino si Paco ang tamad? Kilala siya sa aming bayan bilang isang tamad magpakailanman. Wala siyang ginagawa sa buong maghapon. Hayaan niyang asawa niya ang gumawa ng lahat. Pwede bang tumigil ka ng pagtingin sa akin? Kung hindi kita titingnan, ano pa bang dapat kong gawin? Kahit anong gusto mo. Ano nang problema mo ngayon? Wala talaga. Inaayos ko lang ng kaunti ang buhok ko. Pigilan mo na yung kalokohan. CJ. Sa aming presidente, nakakainis kapag may ibang umukupa sa pwesto niya. Anong tinitingnan mo? Hala, probinsyana. Wala siya rito. Ano naman ang masama kung sandali akong upo? Napakawalang modo mo, babaeng probinsyana. Paano ka napansin ng presidente namin? Gusto mo ba ang asawa ko? Hindi pwede. Huwag ka nang muling tatapak sa kumpanya. Tuwing umaga, ako na ang inom ng gamot sa bahay. CJ. Kailangan ba talagang pumunta kami ni Sofia sa hapunan ng mga solar ngayong gabi? Ginoong Javier, nag-uutos na po ang Ginoo. Bukod pa riyan, ang mga Soler ay isa sa ating pinakamahalagang kliyente. Ito ay sa pilitan. Si Sofia. Kumusta na ang mga preparasyon niya? Hindi ko alam. Nasa dressing room pa siya. Ah. Ikaw. Paano ka nagkaganyan? Dali, palitan mo yan. At bakit naman? Sa akin ayos na ayos naman ako sa ganyan. Ngayon, ikaw na ang manugang ng mga Reyes. Kapag lumalabas ka, ikinakatawan mo ang pamilya Reyes. At saka, ngayong araw ay pupunta tayo sa isang napaka-importanteng okasyon. Kahit papaano, magbihis ka ng tulad ko. Malinaw ba? CJ. Naubusan na tayo ng oras. Mauna na ako, papuntahin ko na lang ang sasakyan para sunduin ka. Ah. Papunta na yung pinsan kong taga-probinsya, yung probinsya ng Yanak, si Sofia Navarro. Guys, pwede ba ninyo, sa harap ni Ginoong Reyes, sirain ang imahe niya? Syempre, mamaya, bibigyan namin siya ng nararapat sa kanya. Sandali lang po, pakikuha ang inyong atensyon.
Kulang pa ang isang panauhing pandangal. Narito na ang panauhing pandangal. Wow! Ginoong Reyes, ikinagagalak ko po. Kumusta? Ginoong Reyes, tuloy po kayo. Ginoong Reyes. Mga minamahal na kapamilya at kaibigan. Ang pagpapakilala sa bantog na taga-disenyo, na si Binibining Jessica, at ang pagpirma sa kontrata kasama ang Grupo Soler, ay malapit nang magsimula. Mahal. Sofia Navarro, anong suot mo? Ay, tipikal na probinsyana, nakadamit parang lalaki. Anong karapatan mo para pakasalan si Ginoong Reyes? Ang sabi ng asawa ko, magdamit ako ng ganito. Kailan ko sinabihan kang magdamit ka ng ganyan? Hindi ba sinabi mo na magdamit ako ng eksaktong kapareho mo? Hoy, Ginoong Juan. Sa isang napaka-importanteng okasyon, tama ba sa'yo na umalis ka? Ngayon, isang karangalan, ang magkaroon ng presensya ng sikat na biolinista sa buong mundo, upang tumugtog siya ng isang piyesa para sa atin. Isang mainit na pagtanggap. Hoy! Hindi mo naman iniisip na ikaw ang binabati niya, di ba? Siyempre ako ang binabati niya. Paano mangyayari yun? Isa ka lang namang probinsyana. Paano ka makikilala ni Leo sa buhay niya? Salamat sa inyong pagmamahal. Hindi ko inaasahan na sa party na ito, ay makikita ko ang isang dating kaibigan. Valeria, ang dating kaibigang tinutukoy ni Guro Leo. Ikaw ba yun? Oo, narinig ko kanina na nag-aral ka sa ilalim niya. Kaya, ngayon naman, siya naman ang magtutugtog ng isang piyesa para sa lahat. Hoy, anong ginagawa mo? Sofia, ang tagal-tagal na. Leo, Sofia. Anong nangyayari? Ang galing. Hindi ka panipaniwala. Paumanhin, Binibini. Ikaw ba si? ako si Sofia Navarro. Kaklase ako ni Leo. Ikinagagalak kitang makilala. Isang babaeng may malaking talento. Talagang isa kang babaeng may malaking talento. Paano nangyari yun? Hindi ba't doon lang siya sa probinsya nakatira? Paano siya natutong magbiolin? Paano niya nakilala si Leo? Anong nangyayari? Ang ingay dito. Nakarating ka rin, Jessica. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Medyo na-delay ang eroplano. Pasensya na talaga. At ganyan ang suot mo. Jessica. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang aking kasamahan, Sofia Navarro. Marami sa mga unang disenyo ko ay kanyang tinapos para sa akin. Siya ang aking musa. Valeria, hindi ba't pinsan mo yan mula sa probinsya? Oo. Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible yan. Wala siyang iba kundi isang bastos na paslit mula sa probinsya. Paano niya malalaman ang tungkol sa disenyo? At dagdag pa, marunong siyang tumugtog ng biolin. Tumahimik ka. Aking panauhin siya. Hindi ko hahayaang siran mo siya. Ginoong Soler, maniwala po kayo sa akin. Ito, Binibining Navarro. Hindi siya welcome sa pamilya Soler. Hoy, kayong dalawa. Ginoong Soler, bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Ang babaeng ito, ilan pa kaya ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya? Sofia Navarro, ilan ang mukha mo? Isang mukha lang. Alin? Ang mukha ng iyong asawa. Ang ibig kong sabihin, yung mga hindi ko pa nakikilala. Ilset. Ako ay isang sleepwalker. Ayaw ko ng silantro, ni ang sibuyas dahon, at saka mahilig ako sa fondue. Tama na.
Lola. Ngayong araw sa handaan, ginawa akong parang basahan. Itong si Sofia Navarro. Nahinamak niya ako, hayaan na. Pero ang ginawa niya, dinumihan niya, ang dangal ng aming pamilyang Navarro. Sobra na ito. Kung kasapi siya ng pamilya, paano niya madudumihan, ang dangal ng mga Navarro? Huminahon ka, ipaglalaban ka ng iyong lola. Sofia Navarro. Kahit nagaano karami ang tulong mo sa labas. Pero dito, sa pamilyang Navarro, wala kang saysay. Hoy, Ginoong Javier. Natagpuan namin ang puntod ni Fernando Navarro. Sasabihin ba natin ito sa ginang? Sige. Nanay, dinala kita para makita siya. Boss. Sa'yo na ang sukli. Hoy, Day. Mag-isa ka lang, ha? Saan ka pupunta? Halika, halika. Halika at magsaya tayo, ganda. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, kailangan na kitang paluin. Aray, ha? 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 Paluin ako? Ako? Halika, halika. Paluin mo ako dito. Tara, natatakot ka ba? Gusto mo bang bugbugin kita? Magbabayag ka rin sa akin. Kung may bayag ka, huwag kang kikilos. Siyempre naman. Boss, nandyan siya, yan. Tang asterisk ka ba o nagpapanggap? Sinong mananatili sa lugar? Pagkatapos manapak? Oo, tama ka. Boss, nasaan siya? Kailangan mo akong tulungan. Bugbugin mo ng husto. Hoy, ikaw, seryoso ako. Papunta na ang boss ko. Tapos ka na. Dalagita lang siya. Ganito ang nangyari sa kanilang dalawa. Ginang. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang mga tauhan ko. Ikaw ba iyon? Bukas na uwi ang tatay ko, at dadaan siya rito. Sabi niya gusto ka raw niyang makita. At saka, para pag-usapan, ang tungkol sa kasal. Pupunta siya sa bahay niyo para sa pamamanhikan at dot. Ang pamamanhikan at dote. Kasi matagal na rin, nating pinirmahan ang mga papeles. Ang tatay ko, gusto ka ring makilala. Ah, ganun ba? Hoy, sandali. Ikaw, anong ginawa mo ngayong araw? Ako, paano kung ayaw kong sabihin? Pumunta ka ba sa puntod ni Fernando Navarro? Sinundan mo ako. Hindi, nadaan lang ako doon. Sinundan kita. Gusto ko lang na makilala ka ng husto. Ah. Ang totoo, bumaba ako sa bundok. Para tuparin ang huling hiling ng nanay ko. Gusto niyang ilibing kasama ng tatay ko. Ah, ganun ba? Kaya, yung naghatid sa'yo kanina, sino yon? Anak siya ng aking alagad, alam mo. At ako pa nga ang naging guro niya. Anak ng iyong alagad? At ikaw ang naging guro niya? Mukhang gusto ka niya, ano? At ano ang itinuro mo sa kanya? Siyempre, medisina. At kanino mo natutunan ang mga yon? Mula sa aking guro. Sino ang guro mo? Siguro Damian. At ang biolin, kanino mo natutunan? Kay Leo. Kay Leo, si Leo. Ang kanyang biolin, kanino niya natutunan? Mula rin sa aking guro. At sino naman ang gurong iyon?
Siguro Damian ulit. Siya ulit, at ano pa ang alam niyang gawin? Teka, kwento ko sa'yo. Ang guro ko, marami siyang alam na bagay. Noong nakatira pa ako sa bundok, mayroon akong isang tuta. Pipo ang pangalan niya, at marami siyang kaibigan. At tuwing, iniuwi ko siya, lahat ng kaibigan niya ay sumusunod sa kanya. At kapag ako naman, ay nag-aaral ng medisina, nandyan lang siya palagi. Kahit anong gawin ko, ayaw niyang umalis. At alam mo ba, pagkatapos, doon din sa bundok, nagkaroon din ako ng kuting. Gordy ang pangalan niya. At alam mo ba kung bakit? Gordy ang pangalan niya? Sasabihin ko sa'yo, dahil sobrang taba niya, at ang cute-cute pa. Tatay. Kumusta, Ginoong Ricardo? Manugang. Nagmamadali akong umuwi, at wala akong ideya kung ano ang gusto mo. Ito ay para sa'yo, isang regalo ng pagtanggap. Nasa loob ang 1,000,000 piso. Salamat, tatay. Javier, nag-asawa ka ng isang hiyas. Tatay, ang biyahe sa eroplano ay malamang na nakakapagod, di ba? Bakit hindi? Kayo magpahinga muna. Haha, ang manugang ko ay talagang naaawa sa itong matanda. Ginoo. Ang dati ninyong kwarto ay okupa ng ginang. Ang bagong kwarto ninyo ay nandito. Haha. Sofia, sa kotse ay may dala akong maraming maliliit na bagay. Puntahan mo at tingnan mo. CJ, salamat, tatay. Hindi ba kayo magkasamang nakatira? Napakabata pa niya, hindi ito angkop. Javier, nag-asawa ka ng isang babaeng napakabata. Kailangan mong maging responsable. Alagaan mo siya. Kumilos kayo tulad ng normal na mag-asawa. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Carlos, ngayon, ikaw ay mananatili sa kwarto ni Javier. Ha? Perang hindi naubos. Magiging mayaman na ako. Salamat, guro, sa pagpapadala mo sa akin sa mundong ito. Salamat, tatay, sa pagbibigay mo ng card na ito sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman narito para nakawin ang card ko, di ba? Anong ginagawa mo? Inaantok na ako, matutulog na. Anong nangyari sa'yo? Nababaliw ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na matulog ka sa kwarto ni Sofia? Anong ginagawa mo dito? Pinalayas niya ako. Ikaw. Walang kwenta. Juan, ngayong kasal ka na. May isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Tungkol saan ito? Kasi, may sakit ka. Na minana mula sa ang pamilya Reyes. Guro tahimik. Ang minanang sakit ng ating pamilya ay walang lunas. Kung hindi ito gagamutin, hindi ka mabubuhay ng higit sa 30 taon. Ngunit kung ito'y gagamutin agad, hindi ka magkakaroon ng mga anak. Minanang sakit. Wala bang lunas? Kung susundin natin ang lihim na formula ni Guro Tahimik, maaari itong malunasan. 28 taon ka na ngayon. Para maging sigurado, kailangan mo bago ka mag-35 taon. Ang plano ng pagpaparami ng lahi, sa ganito lamang, makakaya ni Sofia. Nagamutin ka ng lubusan. At bakit hindi ka kayang gamutin ng lubusan? Ngayon? Ayon kay Guro Tahimik, ang iyong sakit ay may lunas. Iyon ang mabilis na lunas. At sa ganito, ang pinakamalamang, na mawala ang iyong pagkamayabong. Alam mo na, nasa ang pamilya Reyes, tanging nag-iisang anak, lamang tayo sa loob ng 3 henerasyon. Hindi natin maaaring pahintulutan, na ang ating lahi ay mawala sa iyo. Ginang Navarro, may dumating na mula sa angkan ng mga Reyes. Sabi niya, si Ginoong Reyes mismo ang pupunta rito, para makipagkita sa atin. Sigurado ka? Siyempre naman. At saka, malapit na siyang dumating. Lola, kung magkakaroon tayo ng koneksyon sa pamilya Reyes, ang pamilya nating mga Navarro, ay tiyak nagiginhawa ang buhay. Ayos yan. Napakaganda. Si Juan Reyes ay nalinlang ng babaeng yun na si Sofia.
Ilalantad ko ang tunay niyang pagkatao. Lola, makinig ka. Si Ginoong Reyes mismo ang pupunta rito. Ha, baka naman si Sofia ang nakasakit sa kanya. Kaya isasauli siya rito. Eksakto. Ang pamilya Reyes ay isang kilalang pamilya, napakaseryoso. Tiyak na si Sofia, yang bastos na paslit na yan, ang nagpagalit kay Ginoong Reyes. Iyon ay isang paglapastangan sa pamilya Reyes. Paano kung ang pamilya nating mga Navarro ay maapektuhan din? Valeria, ito na ang pagkakataon mo. Mula ngayon, sa harap ni Ginoong Reyes, kailangan mong mag-iwan ng magandang impresyon. Sige. Ngayon, dinala ko si Sofia para sa paghingi ng kamay. Si Sofia, ang babaeng ito, sa buong pamilya, ay napakaganda ng pakikitungo sa amin. Ang magkasintahan ay kasal na, ngunit ibibigay pa rin ang mga regalo sa kasunduan. Carlos. Papa, ngayong pagkakataon, ay napaka-generoso. At may isa pang sasakyang puno sa labas. Ginoong Reyes, sigurado po ba kayo na ang lahat ng ito ay bilang dote para kay Sofia Navarro? Ang probinsya ng ito, isang hamak na babae, paano magiging karapat-dapat sa mga bagay na napakaganda? Manugang, kung may hindi kayo nagugustuhan, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Tungkol naman sa aking anak na si Juan, ang makapagpakasal kay Sofia, ay isang malaking swerte para sa pamilya Reyes. Mula ngayon, ang ating dalawang pamilya ay magiging isa na lamang. Ginoong Reyes, nakakahiya naman. Ang batang ito, si Sofia Navarro, ay isang babaeng probinsyana lamang. Siya ay mula sa pamilya Navarro. Ngunit, hindi ko siya pinalaki ng personal, at medyo magaspang ang ugali niya. Mas nararapat sa inyo na makilala ang aking apo, si Valeria. Dun Ricardo. Ito pong nakikita ninyo ay dekalidad na black tea. Subukan po ninyo, pakiusap. Ang aking apo na si Valeria ay may pinag-aralang kolehiyo. Sinisiguro ko sa inyo na siya ang perpektong kapareha para kay Ginoong Reyes. Manugang, ano ang ibig sabihin niyan? Sinasabi mo ba na wala akong mata para sa tao, na napili ko ang maling manugang para sa aking anak? Ginoong Reyes, kumalma po kayo. Ang tanging ginagawa ko ay nag-iisip para sa inyo at para sa kabutihan ng pamilya Reyes. Sa halip, sa palagay ko sa pamilya Navarro, hindi gaanong pinahahalagahan si Sofia. Carlos, kunin mo ang mga regalo at dalhin mo sa kwarto ni Sofia. Ang lahat ng napakalaking kayamanang ito ay bigla na lamang dumating. Ako at si Sofia Navarro, mag-asawa na kami. Ito ay isang katotohanan na walang sinuman ang makapagbabago. Sofia Navarro, sa pamilya Navarro, ilan pang kahiyan ang kailangan mong tiisin? Ginoong Reyes, kumalma po kayo. Mga salita lang yan sa init ng pagkakataon. Sa huli, alam naman ng lahat na hindi maganda ang kalusugan ng Ginoong Reyes. Ang aming Valeria, sa bandang huli, ay tinanggap naman para mag-intern sa Hospital ng Kawang Gawa. Ang Hospital ng Kawang Gawa. Oo. Ang Hospital ng Kawang Gawa ay isang pangunahing ospital na dekalibre sa buong mundo. Ang aming Valeria ay tinanggap para sa internship. Malapit na siyang maging lisensyadong doktor sa prestihiyong iyon. Para sa pamilya Reyes, ay malaking pakinabang din sana. Sa Hospital ng Kawang Gawa sa aking panig, Ginoong Reyes, walang dahilan para hindi ako ang piliin. Wala akong pakialam sa Hospital ng Kawang Gawa o sa pagiging doktor. Ang tanging manugang sa aming pamilya ay si Sofia. Siya ay wala ng iba kundi isang simpleng probinsyana. Ano naman ang masama sa pagiging isang babaeng probinsyana? Marunong din naman sa medisina si Sofia. Bukod pa riyan, napakaalaga niya kay Juan. Sa palagay ko, yung handaan, noong nakaraan, ay hindi pa nagturo sa'yo ng leksyon. Akala ko, binibining Navarro. Ang pagpapahirap kay Sofia ay problema mo lang. Pero ngayon nakikita ko na ang buong pamilya Navarro ay laban kay Sofia Navarro. Ako at si Sofia Navarro, mag-asawa na kami. Ginang Navarro, ang gusto ninyong sabihin ngayon ay, magdiborsyo ako at magpakasal sa iba. Ano ang gagawin niyo sa akin? Ginoong Reyes, hindi pagkakaunawaan lang yan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Tungkol sa usaping ito, paano ninyo gustong magpatuloy? Ginoong Reyes, magkakapamilya tayong lahat. Bakit kailangang umabot sa ganitong punto? Siya ang aking asawa ngayon. At siya ay bahagi na ng pamilya Reyes. Sofia, paano mo gusto itong maresolba? Si Juan at ako
ay nasa likod mo. Ayoko rin naman, na lalong mapahiya ang lahat. Bigyan ninyo lang ako ng isang tapat na paghingi ng tawad. Isang pamilyang walang kwenta tulad ng mga Navarro ay nangahas na pagmalupitan ang ginang ng pamilya Reyes. Kalimutan na ang mga paghingi ng tawad. Maghanda kayong ilibing ang inyong kumpanya. Umalis na tayo. Sandali, Valeria. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Ako. Paumanhin. Sofia Navarro. Paumanhin. Kung hindi ako pumunta ngayon sa bahay ng mga Navarro, hindi ko malalaman na kayong mga Navarro ay ganito ang pagtrato ninyo kay Sofia. Sofia, mula ngayon, ang pamilya Reyes ang magiging tunay mong tahanan. Ang pamilya Navarro, sa tingin ko, hindi na kailangang bumalik pa. Sofia. Humihingi ng tawad sa iyo ang lola. Sofia Navarro. Kahit ang lola ay humingi ng tawad sa iyo ng personal, masaya ka na ba ngayon? Hindi masama. Pero ang paghingi ng tawad na ito, ang pinakamababa na magagawa nila. Gabi na, aalis na kami. Papa, napakabuti mo sa akin. May iba ka pa bang gusto? Sapat na iyon. Lahat ng ito, palitan mo ng pera at tapos na. Papa, pero ano nang ginagawa niya? Lahat ng ito ay mga bagay na karaniwang gusto ng mga babae. Sa tingin mo ba ay sapat na ito? May darating pang iba, mga branded. Iaakyat na lang agad. Tama na, tama na. Wala nang lugar sa kwarto ko. Ang totoo, medyo maliit nga ang kwartong ito. Sa tingin ko, ay perpekto ito para maging dressing room. Papa, kung ano ang sabihin ninyo. Kung gayon, ikaw, ay lumipat na sa kwarto ni Javier. Ano? Sabi ni Papa, magsama na tayong mamuhay mula ngayon. Ay, Saan ko ilalagay ang maleta ko? kahit saan mo gusto. Bakit ka nagdarasal sa Diyos ng kayamanan? Narito ang Diyos ng kayamanan mo. Pera mo yan. Hindi akin yan. Gusto mo bang maligo? Naligo na ako. Dito ka ba matutulog? O doon sa kabilang side? Well, Anong ginagawa mo? anong ginagawa mo, ha? Hindi ba't may ipinahihiwatig ka sa akin, o ano? Anong ipinahihiwatig ko sa iyo? Lalaki ako at normal. Babae ka. Ano ba ang dapat ipinahihiwatig mo sa akin? Hindi ko alam. Mag-asawa tayo, di ba? Hindi ba dapat mayroon tayong kaunting buhay mag-asawa? Tama ka. Pero hindi ko talaga alam kung paano gawin ito, sa totoo lang. Humiga ka. Ah, pasensya. Hindi ko sinasadya. Kasi, reflex lang. Ayos lang. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Kasi pakiramdam ko ngayon, hindi dapat ganito. Parang, may kulang sa atin. Javier, 28 taon ka na ngayon. Magkaanak ka kada 2 taon. Pagdating ng panahong 35 taon ka na, 3 lang ang pinakamaraming maaari mong makuha. At saka, depende yan sa gusto ni Sofia. Paano kung isa lang ang gusto niya? Carlos. Ikaw, alam mo ba kung paano magkaanak? Ginoong Javier, hindi ba yan bagay para sa mga babae? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig mong sabihin, kung paano magkaanak kasama ang ginang, di ba? Sa tingin ko, ang inyong pagsasama ay walang pinagbatayang damdamin. Ang anak ay bunga ng pag-ibig. Meron ba kayo niyan? Tumahimik ka na. Yung sinasabi na hindi pwede kung walang pag-ibig. Hindi ako naniniwala dyan. Makinig ka. Hindi ganoon ang nangyayari tulad ng iniisip mo. Hindi ako yung klaseng tao na yon. Ako ay isang Ginoo. Hindi ako nananamantala sa sitwasyon. Ikaw, anong ginagawa mo?
Sofia, kumain ka na ng almusal. Papa, bakit hindi ka kumakain? Kumain na ako, magpahinga ka. Narinig ko ang lahat kagabi. Laban lang. Parang hindi ko pa rin alam. Ano ang pinakagusto mo? Ha, gusto ko ang mga aso. Ah, natatakot ako sa mga aso. Ginoong Javier, ang ginang. May tao sa pinto na hinahanap kayo. Sabi niya, Ginang. Hoy, ako ito, Ginang. Dumating ka rin. Siyempre. Wala pa akong nainom. Sino ka? Sino po kayo? Ito po si Ginoong Juan. Ito naman po ang ginang. Ibig sabihin, ang asawa mo. Si Ginoong Juan ang asawa ng asawa mo. Kaya ibig sabihin, ito ang asawa mo. Ang asawa mo. Ginang. Pero ikinasal ka na? Ha, Pero paano ka nakapag-asawa ng iba? Iba. Anong ibig mong sabihin ng iba? Tumahimik ka. Ginang. Masakit na masakit ako. Akala ko ako si Romeo. At ikaw si Julieta. At saan nanggaling itong nanghihimasok? Samahan niyo siya palabas. Umalis ka na. Halika na. Ginang. Ginang, maghihintay ako sa baba, ha? CJ. Hoy, saan ka pupunta? Inimbita niya akong lumabas. Gusto mo bang sumama ka rin? Wala akong oras. Ah, sige. Kung gayon, aalis na ako. Hoy. Naku, anong gulo ba ang pinasok natin? Ito ay isang harapang laban sa pagitan ng magkalaban. Umalis ka na. Ano ang ginawa ng ginang nitong mga nakaraang araw? Wala namang espesyal. Namasyal, kumain, nagpalipas ng oras. Sa totoo lang, gusto niya ang ganitong klase ng lalaki. Mahal ka pa rin ng ginang. Kasi ang buhay, kailangan ng konting saya. Ibig mong sabihin kasama ko ay hindi siya masaya? Hindi ganoon. Kasi ang buhay, kailangan ng konting romansa, mga sorpresa at mga ganoong bagay. Ano ang gusto ng isang babae? Mga bulaklak, mga handbag, mga alahas, mga ganoong bagay. Ikaw na ang bahala dyan. Naiintindihan ko. Yun. Kamakailan lang palagi siyang naglalaro sa labas. Sobrang saya niya. Tayo rin maglaro tayo. Sige. Ano nang ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa. Ano nang sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Carlos, Tama na. Alam ko na. ano nang malalaman mo? Ginoong Javier. Paano kung subukan mong ligawan ng ginang? Paano ba iyon gawin? Ginoong Javier, huwag niyo po akong tanungin. Hindi pa ako nakapagporsigi ng babae. May naisip ako. Tingnan mo. Paano manligaw ng babae? Mga linya para manligaw. 5,000 mga linya para manligaw, paano magsimula? Ano ba ang lahat ng ito? Pero ito ang karanasang ibinabahagi ng mga tao sa internet. Huwag na ang internet. Ano sa tingin mo, noong bata ka, hindi ka nakarating dito, di ba? Isasama kita para maglaro sandali. Ang ganda. Tara na. Ano? Maglaban tayo. Sige, tara na. Hindi pa kasi ako nag-warm up. Ano na? Magaling ka. Gusto kong laruin to. Ang bata-bata naman. Ayoko. Halika na, laro ka na. Tara na nga.
Tingin ka, tingin. Tingnan mo yung Black Swan. Kamukha mo ba? Yung hippopotamus na yon, kamukha mo ba? Hindi, talagang hindi. Masaya ba ang araw mo? Sobrang saya. Pag malaki na ang mga bata, dadalhin ko rin sila dito. Bata. Saan galing yung batang yon? Mga bata mula sa bundok puti. At saka, kailangan kong magpasalamat sa'yo. Sa akin. Bakit? Lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin, ipinagbili ko na. Binilhan ko sila ng magagandang damit, pagkain, inumin at laruan. Nagpatayo pa ako ng ospital at paaralan para sa kanila. Ano nang nangyari sa'yo? Pasensya na. Bakit mo nasabi yon? Wala. Sige na, sabihin mo sa akin kung bakit. Wala talaga. Tara na. Ay, sabihin mo na ngayon. Bakit ang dilim dito? Wow! Ang sarap ng handa mo ngayong gabi. Ang kakaiba mo ngayon. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Dahil ngayon. Sobrang namimiss kita. Sandali. Para sa akin ba to? Siyempre. Salamat. Ayaw mo bang tingnan kung ano ang laman? Ang ganda. Nagustuhan mo? Gustong gusto ko. Sophia. Sa totoo lang, ako. Sabihin mo. Mula ng unang araw na nakita kita. Nahulog na ako sa'yo. Akala ko, mag-isa na lang ako habang buhay. Pero nang makilala kita, bawat araw na kasama kita, ay nagpapangarap ako ng buong puso sa natitirang buhay ko. Kumpara sa kwintas na ito, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Bakit ang dilim dito? Nawalan ba ng kuryente? Wow! Ang hapunan ngayong gabi ay napakasarap. Maupo ka. Heto, para sa'yo ito. Salamat, Ano to? Buksan mo at tingnan. Pwede bang ipambili ng pera? Sa totoo lang, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin, may sasabihin ako sa'yo. May inihanda akong regalo para sa'yo. Talaga? Pasok kayo, lahat. Ano to? Hindi ba't gusto mo raw magkaanak? Tingnan mo, hinanap ko sila. Tinanong ko na sila, gusto nilang lahat na magkaanak kasama mo. Sophia Navarro. Ano, ayaw mo sa kanila ha? Hindi bale, bukas, hahanap ako ng iba para sa'yo. Lumabas kayo. Layas. Sophia, ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin, hindi ba? Ganoon ba kaigas mong gusto mong mag-aanak ako sa iba? Sagutin mo. Hindi mo ba ako minahal kahit kailan? Ako. Hindi ko alam. CJ. Kung ganoon kaigas mong gusto mong mag-aanak ako sa iba, gagawin ko na ngayon din. Maghiwalay na tayo. Sophia, tatanungin lang kita ng isang bagay. Minahal mo ba talaga ako noon?
Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Umuwi ka na. Umalis na tayo. Ginoong Reyes, dito muna tayo magpahinga. Pero hindi naman ito bahay ko. Huwag kang mag-alala. Handa na ang kwarto para sa inyo. At saka, naghihintay sa akin ang asawa ko sa bahay. Samahan mo ako sa loob. Valeria, Ginoong de la Cruz. Mag-inuman pa kaya tayo? Sige, umalis na tayo. Javier. Javier, hoy. Okay ka lang ba? Ikaw dito. Ginoong Reyes, sobrang dami ng ininom mo kagabi. Wala ka bang naaalala? Handa na ang kwartong ito para sa iyo. Lumabas ka. Ginoong Reyes, Umalis ka na. tumigil ka dyan. Lola, buong gabi kang hindi umuwi kagabi. Nasaan ka? Kasama ko po si Ginoong Reyes. Si Ginoong Reyes. Anong ginawa niya sa iyo? Pinwersa ka ba niya? Pero may asawa na ang lalaking iyon. Paano niya nagawa iyon? Hindi po iyon, Lola, ako. Niloko ni Juan Reyes si Valeria. Kung mapapakinabangan natin ito, para mapilitang pakasalan ni Juan si Valeria, malaking tulong iyon sa mga Navarro. Halika, sasamahan ka ng lola mo sa bahay ng mga Reyes, para humingi ng paliwanag. Ah, bumalik ka na. Handa na ang gamot. Sandali lang. Umupo ka dyan. Kunin ko na agad. Yung kahapon, hindi ka nagalit, di ba? Hindi, wala naman. Hoy, may nagsabi sa akin na sa ilalim ng opisina, may napakagandang restaurant. Isang araw, dadalhin kita. Ang galing. Sinabi mo sa akin noon na, bukod sa pagiging narito, at sa bundok puti, hindi ka pa nakapunta sa ibang lugar. Dadalhin kita sa paglalakbay sa buong mundo. Ang saya. Pero, matagal yun, di ba? Paano naman ang trabaho mo? Katatapos ko lang ng isang proyekto. May oras ako. Napakaganda yun. Ang bait mo sakin. Walang anuman. Heto, inumin mo na ang gamot. Matagal ko itong inihanda, kaya medyo maaga akong bumalik. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Nang sabihin sa akin ng guro na bumaba ako para maranasan ang makamundong buhay, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nararamdaman ko na napakaganda nito. Gusto kita. Ginoong Javier, masamang balita. Dumating ang Ginoo kasama ang pamilya Navarro. Ginoong Reyes. Ngayon, kasama ko si Valeria, pumunta kami sa inyong bahay. Upang hingin ang paliwanag. Paliwanag sa ano? HMM. Iyon ang dapat mong itanong sa iyong anak. Paumanhin, Ginoong Reyes.
Kanina lang umaga ako nakauwi. Sinadya kong hindi sabihin sa aking lola. Nag-aalala lang siya sa akin. Kaya, Juan, ano ang nangyayari? HMM. Kahapon, pinilit niya ang aming Valeria, at dinungisan ang kanyang dangal. Hindi ba niya alam kung gaano kahalaga ang puri, para sa isang babae? Ano ba ang gusto ninyo? Napanagutan niya ang kanyang ginawa sa harap ng pamilya Navarro, At paano niya ito pananagutan? sa pamamagitan ng pagpapakasal sa aming Valeria. Hindi pwede yan. Kasal na si Juan kay Sofia. Totoo namang si Sofia ay ikinasal sa iyong anak, ngunit, sa harap ng publiko, walang nakakaalam na dinungisan ni Ginoong Reyes ang aming Valeria, kaya dapat niya siyang panagutan. Kailangan niyang makipaghiwalay kay Sofia, at pakasalan si Valeria. Impossible. At sino ka para sabihing imposible? Ikaw ang may kasalanan. Ginoong Reyes, dapat kayo ang magbigay ng inyong opinyon. CJ, tinatanggap ko ang hiwalayan. Pero, kahit na magdiborsyo ako, imposibleng makasama kita, Valeria. Diborsyo, gusto mo bang talagang makipaghiwalay sa akin? Papa. Sa palagay ko, kailangan kong lumabas para makahinga ng sariwang hangin. Pupuntahan ko ang kapatid ko, okay? Sofia Navarro. Ipinapayo kong makipaghiwalay ka kay Juan Reyes sa lalong madaling panahon. Sakaling kagabi, nabuntis ako sa kanya. Kung maghihintay ka hanggang sa panahong iyon, hindi na ito magiging desenteng-desente. Alam mo ba, kahit na sinong babae, talagang kahit sino, na mabuntis kay Juan Reyes, ay papasok sa pamilya Reyes. Tama na. Ayokong makarinig ng kahit isang salita pa. Ay, Sofia, kagabi si Juan Reyes ay matindi. Hindi mo maiisip kung gaano siya desperado na magkaroon ng anak. Ikaw, Valeria, umalis na tayo. Sofia Navarro. Huwag kang magpakampante. Ang diborsyong iyon ay isang katotohanan. Javier, ang mga usapin ninyong mag-asawa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sasabihin. maghihiwalay na tayo. Sofia, sandali, hayaan mong ipaliwanag ko. Babalik ako sa bundok puti. Sofia. Sofia. Sof. Javier. Ginoong Javier. Ginoong Reyes, ang sakit ni Ginoong Juan. Paumanhin, pero wala na akong magagawa. Sa buong baybayin laya, talaga bang walang kahit isang doktor na makakapagpagaling kay Juan? Doktor, marahil, maaari tayong sumubok sa hospital ng Kawanggawa. Ang hospital ng Kawanggawa, eksakto. Oo, ang hospital ng Kawanggawa. Ang mga doktor na yan ay mga amateur. Paano nila magagaling si Juan? Ang ibang mga doktor sa hospital ng Kawanggawa, marahil ay hindi nila kaya. Pero, si Dr. Ferrer ang maaaring pag-asa. Dr. Ferrer. Ano ang nangyayari kay Sofia? Guro. Ang pag-ibig ay napakakomplikado. Hindi ko ito maintindihan. Gusto kong bumalik sa bundok puti. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Ikwento mo sa iyong guro. Tingnan natin kung maaari kong pag-aralan ito kasama mo. Guro, sinabi ninyo na ang kapalaran ko ay may nakalaang kasal. Nasumpungan ko na siya, at sa palagay ko ay umibig na ako sa kanya. Pero ang gusto lang niya ay magkaroon ng mga anak. At hindi lang isang babae ang gusto niyang magkaanak, kundi marami. Hindi ko pa nga natitikman ang tamis ng pag-ibig. At ang pait na ang nararanasan ko. Kapag labis kang umibig sa isang tao,
Hindi ka mag-aani ng maraming kaligayahan. Dahil sa selos, pagdududa, sa pag-iisip ng labis. Ang landas ay mahaba. Ang makamundong buhay ay malawak. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong tunay na esensya. Ang aking tunay na esensya. Pero ano nga ba talaga ang aking tunay na esensya? Guro, hindi ko pa. Tandaan mo nang una mo siyang nakita. Ikakasal ka ba sa kanya o sa akin? Guro, naiintindihan ko na. Binibini, umalis na ng mabilis ang matandang yun. Siya ang magbabayad ng bill. Ha? Binibining Navarro, pwede ba tayong mag-usap? Binibining Navarro. Si Ginoong Juan at ako, sabay kaming lumaki sa pamilya Reyes. Kilalang kilala ko siya. Hindi siya ang taong akala mo. Noong bata pa siya, masayahin at kaakit-akit siyang bata. Sa buong pamilya Reyes. Ang pinakamamahal niya ay ang kanyang ina, ang Yumaong Ginang Reyes. Pero simula nang pumanaw ang Yumaong Ginang Reyes, ganap siyang nagbago. Iniisip niya na kasalanan niya ang lahat. Parang kapag mas nag-aalala siya para sa isang tao, lalong sama-sama ang sitwasyon. Nag-aalala siya para sa akin. Kaya sasabihin ko sa iyo ang mga nakita ko. Halimbawa, si Ginoong Juan, ang pinakanais niya ay makita kang masaya. Simula noong bata pa siya, hindi ko pa siya nakita pumasok sa kusina. Bukod pa riyan, sinabi ni Ginoong Juan, na sa anumang gusto mong gawin, handa siyang samahan ka. Ginoong Juan, mas mabuting itigil na natin ito. Pero mahilig siya sa mga aso. Paano kung balang araw gusto niyang mag-ampon ng isa? Marami akong hindi pa nakikita. Pero hindi tumitigil si Ginoong Juan sa pagpupunyagi. Para gawin ito. Ang bata-bata naman, no? Ayaw ko nang ituloy ang larong ito. Ang ginang. Nasabi ko na ang lahat. Uuwi na ba tayo? Ikaw ang bahala. Sana importante ang dahilan mo, kung hindi, papatayin kita. Gago, sino ang gusto mong patayin? Hoy, tay. Anong problema? Saan ka na naman naglalasing? Matagal ka nang nakauwi, at hindi ka lang pumapasok sa ospital. Hindi ka man lang nagpakita. Nasaan ka ngayon? Umuwi ka rito agad. May nangyari sa pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes? Anong nangyari sa kanila? Iyan ang pamilyang ayaw na ayaw ko. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba sa'yo ang mga Reyes? HMP, ang galit ko sa pagnanakaw nila sa asawa ko. Huwag kang makikialam sa pamilya Reyes. Si Ginoong Ricardo Reyes, noong nagsisimula pa lang ako sa hospital ng Kawanggawa. Malaki ang naitulong niya sa amin. Pagkatapos ng napakaraming taon, halos wala pa akong naibabalik na pabor. Ngayong may nangyari sa anak niya. Pumunta ka, tingnan mo kung ano ang nangyari. Si Juan Reyes, anong nangyari sa kanya? Ayoko. Kung ganoon, ipo-block ko lahat ng cards mo. Hoy, pupunta ako. Tama na? Ngayon din, pumunta ka sa bahay ng mga Reyes. Hi, Dr. Ferrer. Ginoong Reyes, anong nangyari? Bakit ganito kalala ang kanyang kalagayan? Biglaan siyang inatake. Walang sino man sa pamilya ang naghintay nito. Dr. Ferrer, magagawa mo ba siyang gisingin? Isang hibla na lang ng buhay ang natitira sa kanya. May iba pang solusyon ba? Meron. Pero habang ginagamot ko siya, walang sino man ang dapat narito. Ito. Pero buhay ng iyong anak ang nakataya. Naglalaro ka ba sa buhay ng iyong anak? Niloloko mo ba ako? Sigurado ka bang magagawa mo siyang gisingin? Kung hindi ako sigurado na magagising ko siya. Sinisiguro ko sa iyo, sa buong baybayin laya, walang sino man pa ang makakagawa nito. Dr. Ferrer.
Kaya ipinagkakatiwala ko sa iyo si Juan. Tara na. Ikaw rin ay mahuhulog sa aking mga kamay. Nahulog ka sa aking mga kamay, ha, batang hamak? Halika, halika, gagamutin kita. Masakit ito. Tingnan natin. Tingnan natin kung hindi kita matutusok. Ano? Ikaw? At bakit naman hindi ako? Ay nako, ano kaya ang nakita sa'yo ng ginang? Halika na, halika na. Tingnan natin kung mapapagaling kita ng tuluyan. Inumin mo ito, ang sarap nito. Ano ito? Elnan. Hoy, huwag mong iluluwa. Inumin mo na lang. Tingnan mo, ito ay galing sa hospital ng Kawanggawa. Isang gamot na personal na binuo ng munting prinsipe. Hindi mo nga ma-imagine ang halaga nito, 100 milyong euro. Pero para sa 50 milyon, ibibigay ko na sa'yo. At huwag mong kalimutang magbayad. Sa pamamagitan nito, gagaling ka. Pero Ano? well, Pero kung mayroon itong side effect, papagbayarin kita ng husto. ay nako, Ginoong Reyes, ang yabang mo naman. Ganito ba ang trato? Sa nagligtas sa'yo? Sabihin mo, Baka, pwedeng, mawala ang iyong pagkamayabong. ikaw, Halos mawalan ka na ng buhay. Iyan pa ang iniisip mo? bibigyan kita ng 1 minuto para ang aking katawan ay ganap na gumaling. Kung hindi ako makakagawa, hindi ka rin makakagawa. Ginoong Reyes, humihingi ka ng imposible. Ikaw, gago ka. Sophia, Ginang, anong ginagawa mo rito? Kumusta po? Ligtas na po ang pasyente. Pero tungkol sa kanyang pagkamayabong. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang kalagayan. Ano, dahil lang dumalaw ako para tingnan siya, hindi na siya magkakaroon ng anak? Paano na ang pagpapatuloy ng lahi? Juan, anak ko. Ikaw, talaga bang hindi ka na magkakaroon ng anak? Nailigtas na namin ang pasyente. Sino ang magbabayad ng mga gastusin sa paggamot? Sofia. Totoo ba ang sinasabi niya? Hoy, ang mga gastusin sa paggamot. At hanggang ngayon, nag-aatubili ka pang humingi ng bayad sa amin? Pero hindi na siya magkakaroon ng anak? ikaw ang hindi makakapag-anak. Paumanhin, Ginoong Juan. Ngayon, pasailalimin niyo ang taong ito sa kemikal na pagkakapon. Juan Reyes, napakasadista mo. Sofia, tingnan mo. Sa anong klaseng halimaw ka ba ikinasal? Samantalahin natin na hindi pa siya ganap na gumagaling. Tayong dalawa ay tumakas na. Mga gwardiya, Hoy. Juan Reyes, seryoso ka ba? Tatay, huwag kang mag-alala, tatay. Makalipas ang ilang araw, magiging maayos na siya. Dr. Ferrer, salamat sa pagligtas sa pamilya Reyes. Tungkulin ko po yon. Tungkol naman sa inyong bayad. Ide-deposito ko po yon sa inyong account. Sige. Maaari na po kayong umalis. Carlos, samahan mo ang Ginoo palabas. Halika. Napapagod na rin ako. Aalis na ako para magpahinga. Tatay. Sophia, kailan ka pa natutong magsinungaling? Wala akong sinabi, ha? Ang nangyari noon ay kasalanan ko. Pangako ko, dilinawin ko ang usaping yon. At bibigyan kita ng paliwanag. Kapag naayos mo na iyon, saka tayo mag-uusap. Sofia, halika rito kasama si tatay. Tatay, hindi ako maganda ang pakiramdam. Pupunta ako sa aking kwarto. Anong nangyayari sa'yo? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Huwag mong kalimutan na siya ay isang doktora. Sa tingin mo kailangan kong ipaalala mo sa akin yan? Sa halip na makipagtalo sa akin, isipin mo kung paano mapasaya ang iyong asawa. Saan ka pupunta? Aayusin ko ang ilang mga usapin sa trabaho. Ang mga kabataan ngayon, hindi marunong maghiwalay ng oras ng trabaho at personal na oras. Kulang ba tayo ng pera sa bahay na ito? Ginang, isasama kita mamasyal ngayon. Kinuhanan ka ba ng babae? Yung lalaki mula sa pamilya Ferrer na naman? Mas mabuti kung... Alam ko, tatay. Kumusta na ang investigasyon? Ginoong Javier, ang mga security recording nung gabing yon ay nawasak na. Ginagawa ng aming team ang lahat ng makakaya para maibalik ang mga recording. Bilisan mo kung gayon. Sige. Imbestigahan mo rin kung may koneksyon si Valeria sa pamilya de la Cruz.
Ang pamilya de la Cruz. Sige, gagawin ko na ito kaagad. Huwag kang mag-alala. Ang mga security recording ay, ganap ko nang nabura. Sinisiguro ko sa iyo na si Javier ay walang malalaman. Salamat, Ginoong de la Cruz. Malaking pabor ang ginawa ko para sa iyo. Hindi naman masyadong mahirap ang hiling kong. Magpalipas ka ng gabi sa akin. Mateo de la Cruz, huwag kang lumampas sa hangganan. Sa kaso ko, sinisingil ko lang ang katumbas na halaga. Pero, ang pakikipagsabuatan mo laban kay Javier ay hindi ganoon kadaling ayusin. Sa oras na yon, hindi lang ikaw ang magbabayad, kundi pati ang buong pamilya Navarro. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakasimple. Magpalipas ka ng gabi sa akin at tapos na ang usapan. Imposible. Hoy, kung gayon, sasabihin ko ito kay Javier, ha? Sandali, Ginoong de la Cruz. Biro lang po iyon, Ginoo. Ginoong de la Cruz. Sofia Navarro. Anong pagkakataon, ha? Kausapin mo ako. Ikaw ang walang tigil na nanliligalig kay Valeria. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? At hindi. Ito ang teritoryo ng pamilya Ferrer. Nagpakain ka ng kusa sa lobo. Ngayon, makikita mo ang leksyong ipapataw ko sa ngalan ni Valeria. Sugurin siya. Imposible. Kung gusto mong makipag-away sa susunod, dumami ka ng kasama. Ang daya mo. Sofia Navarro, anong ginawa mo? Ah, wala. Isang maliit na leksyon lang, yun lang. Sofia Navarro, hindi kita patatawarin, panunumpaan ko. Yung tungkol sa hotel na yon, may mga bakas na akong nakuha, alam mo. Sisiguraduhin kong malalimang maimbestigahan ito, at magbibigay ako ng paliwanag sa'yo. Ayos lang. Nagtiwala ako sa'yo. Hoy, ang bilis mo namang magbihis. Hindi pa ako nasisiyahan. Gusto mo bang tanggalin ko ito para mas masiyahan ka? Hindi na kailangan. At hindi ba't gusto mo namang tumingin? Ano bang sinasabi mo? Hindi naman sa gusto kong tumingin. Sino ang mas mahalaga? Ako si Ivan Ferrer. Pero, bakit mo ikinumpara ang sarili mo sa kanya? Dahil asawa kita. Ikaw lang ang meron ako, at ikaw lang ang maaari. Anak, sino ang nagpabagsak sa'yo ng ganyan? Sofia Navarro, tatay, kailangan mong ipaglaban ang karapatan ko. Anong nangyari? Ang Sofia na yun, isang Maldita. Mula nang siya'y bumalik mula sa probinsya, hindi siya tumigil sa pang-aasar kay Valeria. Hindi ko napigilan ang sarili ko at sinabi ko sa kanya ang ilang katotohanan. Minamaliit niya ako at bukod doon, nawalan siya ng respeto sa inyo. Sumiklab ang dugo ko. Kaya pinapanta ko ang ilang lalaki para bigyan siya ng leksyon. At ginawa niyang walang silbi ang braso ko. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Tatay, hindi ka nag-aalala sa iyong anak. At sasabihin mo pang nagsasabi ako ng kalokohan. Sa lahat ng nangyari, hindi ba sapat na ebidensya yun? Pwede kang makipag-away sa kahit sino. Pero kailangan mo talagang makipag-away sa kanya. Ihanda mo ako ng isang regalo. At pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Baka sakaling maligtas mo ang iyong braso. Kawawa naman yan. Pero bakit naman ba ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Siya ang aking guro. Dahil lang doon. Hindi siya kailanman nangunguna sa gulo kung inatake ka niya. Ibig sabihin ay karapat-dapat ang braso mo. Dahil ayaw mong makita ang iyong pagkakamali. Tapos na. Ang iyong braso. Yan na ang ipambabayad mo sa paghingi ng tawad. 20 taong gulang lang siya. Paano siya magiging guro mo? Hindi lang siya ang aking guro, kundi pati na rin ang aking tagapagligtas. Bagamat siya ay bata pa. Mayroon siyang pambihirang talino. Ang aking kaalaman sa medisina, dahil sa kanyang mga payo, ay umabot sa kung nasaan ito ngayon. Ang aming hospital ng Kawang Gawa ay nakarating dito. Malaking parte rin ito ay dahil sa kanya. Sabi ni Valeria, si Sofia, ay isang mahirap na kamag-anak na dinala ng kanyang pamilya mula sa probinsya. Paano siya magiging guro ni tatay? Guro, ako'y naparito upang humingi ng tawad, sa ngalan ng aking naligaw na anak. Hindi na kailangan. Hindi naman ganun kalala.
Huwag mo nang isipin ng husto. Naligaw na anak, pumunta ka rito ngayon din. Paumanhin. Ang nangyari noon, kasalanan ko. Mangyaring maging mapagpatawad. At patawarin mo ako. Si Valeria, ay spoiled masyado. Masyado akong naging mabait sa kanya. Hayaan ninyo akong magtuwid sa kanya para sa inyo. Hindi na kailangan. Dahil sa inyo, pinapatawad ko siya. Salamat, Guro, sa hindi pagtatanim ng galit kay Valeria. Guro, wala akong ideya na ikaw ay may asawa na pala. Sa hinaharap, padadalhan kita ng isang malaking regalo. Hindi, huwag na. Hindi pa ako ikinakasal. Gusto mo pa bang magkunwari na hindi mo ako kilala? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, hindi pa tayo ikinasal. Ah, ibig mong sabihin. May utang ako sa'yo na kasal. Hoy! CJ, Hindi ba kayo magpapasalamat sa ginang? Salamat po, Ginang. Pagbalik ko, pagsasabihan ko siya ng maayos. gabi na. Dapat na kayong magpahinga. Oo, aalis na kami ngayon din. Hindi na namin kayo aabalahin, ikaw at si Ginoong Reyes. Sige, magpahinga po kayo. Umalis na tayo. Ginoong Reyes. Mahirap humanap ng taxi dito. Pwede po bang makisabay? Ginoong Reyes. Karapat-dapat ka ba? Anong ginagawa mo rito, Valeria? Hindi mo ba naaalala yung gabing iyon, na tayo ay... Dahil nga naalala ko, kaya ko nasabi yan. Hindi niya dapat malaman ang nangyari noong gabing iyon. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para balikan ang masasayang sandali noong gabing iyon kasama si Ginoong Reyes. Sinabi sa akin ng kapatid ko na. Napakadominante mo noong gabing iyon. Eh bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang ginawa ko? Babae ako. Paano ako magkakaroon ng kapal ng mukhang sabihin yun? Basta, napakadominante mo, yun lang. Paano ako naging dominante? Sa panaginip mo. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo na lang gawin. Kung gusto mong maglaro, nagsisimula pa lang ang laro. Ah, nga, may paligsahan sa tradisyonal na medisina dito sa lungsod. Gusto kong sumali. Ayos, kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Sinasabi ko lang sa'yo. Sa galing mo, ang pagpunta sa ganyang paligsahan, ay, madali na lang. Hindi naman. Eh ano, positibo. Tingnan natin kung anong dahilan ang iimbentuhin ng pamilya, Reyes para hindi ka papasukin. Ano ang pakiramdam ng umibig sa isang tao? Ang umibig sa isang tao ay ang paghahangad na lumapit para manligaw. Lumapit para manligaw. Ano ba ang sinasabi mo? Lumapit para manligaw. Paano ba yun ginagawa? Paano kung... Subukan natin. Anong ginagawa mo? Ha, hindi, wala. Maghapong nagtrabaho ako, pagod na ako.
Ayon sa internet, ang umibig sa isang tao ay ang paghahangad na lumapit para manligaw. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ako. Ang lumapit para manligaw sa isang tao, maaaring ibig sabihin noon ay gusto mong makipagtalik sa kanya. Pero kung pag-ibig, ito'y ang paglapit para manligaw habang buhay, at pagiging responsable. Paano mo nalaman? Nabasa ko sa internet. Ngayon ihayag ang mga resulta ng paligsahan. Kinakabahan ka ba? Kalokohan. Hindi ako kinakabahan. Narinig ko. Nadarating din na yon siguro tahimik. Ha? Anong nangyayari? Paano kung umalis na lang tayo? Tiyak na ako ang mananalo ng unang pwesto. At pagkatapos, ipadala na lang nila sa bahay ang premyo. Ha? Sofia, Sino po ang ginoong ito? Guro. Kaya ito na pala ang Guro Damian na madalas mong banggitin. Sofia. Malapit nang ibigay ang mga premyo. Saan ka ba pupunta? Sabi ng asawa ko, natiyak na siya ang magiging kampiyon. Alam mo na yan, ang lalaki ay takot sa katanyagan, tulad ng baboy sa katabaan. Kaya, sa sandaling ibigay sa kanya ang unang pwesto, ipadala na lang nila sa bahay, di ba? Kulang ba ang katanyagan niya hanggang ngayon? Guro, ako. Ang binata ng pamilya Reyes ay lumaki na. Isang ganap na lalaki na siya. Ginoong, kilala ninyo ako. Siyempre. Kayo po ay, Siguro tahimik? Sofia, nagsawa ka na ba sa iyong kaligayahan sa makamundong buhay? Hindi ba oras na para bumalik ka, hindi ba? Guro tahimik. Hindi pwedeng mangyari yon. Paano naman si Sofia? Kasal na siya sa aming pamilya Reyes. Habang buhay, siya ay para sa mga Reyes. At kahit patay na, ang kanyang multo ay sa amin pa rin. Hinahamon mo ba ako para kay Sofia? Hindi ko magagawa yon. Ito lang naman. Labis na nagugustuhan ng aming pamilya Reyes si Sofia. Kayo, guro, nakikiusap kami na ipagkaloob ninyo siya sa amin. Sa pagkakaalam ko, si Sofia ay hindi naging masaya sa pamilya Reyes. Hindi ba ganoon, Sofia? Hindi, Guro, hindi talaga. Hindi totoo yon. Paano naman si Valeria? Ako. Lola, nitong mga nakaraang araw, si Sofia Navarro, ang laging nasa spotlight. Kahit na napakagaling niya, ni hindi man lang niya naisip na tulungan ang aming pamilya Navarro. Itong si Sofia, pati na si Juan Reyes, ang aming Valeria, ay buntis sa kanyang anak. Paano siya nang ahas na tratuhin ka ng ganoon? Dadalhin kita ngayon din sa bahay ng mga Reyes. Ginoong Reyes, ang aming Valeria ay buntis sa iyong anak. Pananagutan mo ba ito o hindi? Imposible yon. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Ito. Binibining Navarro, kung gayon, maligayang bati, dahil sa pagpapakasal ng sapilitan, at matagumpay na pumasok sa isang mayamang pamilya. Ginoong Reyes. Ngayon, maaari mo nang sirain ang kasunduan kay Sofia Navarro, hindi ba? Ang pagpapakasal mo sa isang mayaman ay walang kinalaman sa akin o sa aking asawa. Ginoong Reyes. Ano ang ibig mong sabihin niyan? Buntis si Valeria sa iyong anak. Aaminin mo ba o ano? O baka naman, ayaw mo lang talagang pakasalan ang aming Valeria. Alam mo ba, bukas mismo ay ipapalabas ko ang balitang ito para malaman ng lahat sa baybayin laya ang mabubuting gawa ng pamilya Reyes. Tingnan mo naman, Ginang Elvira, sa edad mo, sa halip na magpahinga sa bahay, kasama mo pa itong babaeng probinsyana. Ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Ginoong Reyes, paano ka naging ganito kabagsik? Kung hindi mo ako kilalanin, ayos lang. Pero itatakwil mo rin ba ang sarili mong dugo? Ipakita mo sa kanya. Opo, Ginoong Juan. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo agad. Ito ang security recording ng hotel. Yung gabi na yon, si Ginang, Valeria ang naghatid sa Ginoo sa kwarto, at umalis. Makalipas ang 1 oras, dumating ang ginang ko sa hotel. At hindi umalis hanggang sa mag-umaga. Bumalik si Ginang, Valeria sa kwarto. At, sa loob ng 3 minuto, tumakas na palabas, na lubhang nabalisa. Gusto mo bang ipagpatuloy ko? Totoo ba, Lola? Lola, pasensya na, nagkamali ako. Lalong lumalala ang pag-uugali mo. At nag-imbento ka pa ng pagbubuntis para lokohin ako. Lola, buntis talaga ako. Kaninong bastardo ang dinadala mo sa iyong sinapupunan? Ginang, ang mga usapin ng pamilya Navarro, mas mabuting pag-usapan niyo iyan sa inyong tahanan. Umalis na tayo. Sandali. Binibining Navarro, buntis siya ngayon. Kung hindi siya magmamadaling humingi ng kamay sa batang Ferrer. Kapag lumaki na ang kanyang tiyan, hindi maganda para sa reputasyon ng pamilya Navarro. Ganap mong dinungisan. Ang dangal ng mga Navarro. Sumama ka sa akin ngayon din. Lola, Ang galing, Ginoong Javier.
Sa wakas ay naayos na ang usaping ito. Ang susi ng kotse. Ginoong Javier, saan kayo pupunta? Sasamahan ko ang ginang. Guro, nanalo na naman ako. Hindi na ako lalero, hindi na. Hindi na nakakatuwa. May kailangan ka ba? Ang nangyari noon, bakit hindi mo sinabi sa akin? At saka, wala namang nangyari sa amin niya. Ano pa ang dapat ikwento tungkol doon? Pero para sa akin, napaka-importante ng usaping yon. Sophia, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng relasyon. At ito rin ang unang pagkakataon na ganito ang nararamdaman ko para sa isang tao. Kapag nakikita kita, kasama ang ibang tao, nagsiselos ako. Kapag wala ka sa tabi ko, nangungulila ako sa'yo. Gusto kitang yakapin habang natutulog palagi. Gusto ko, maging responsable sa'yo habang buhay. Ang mga salitang ito ay natutunan ko rin sa internet. Tapat ang mga yon. CJ, Kung gayon, gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Pupunta ang mga De La Cruz para sirain ang kasunduan. Bukas. Malalaman ng buong baybayin Laya. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang aming pamilya, ang mga Navarro, ay wasak na. Lola. Anong ginagawa ninyo rito? Dumating ba kayo para pagtawanan ang mga Navarro? ang pagbagsak ng mga Navarro ay lubos na kasalanan mo. Bumalik lang ako sa pamilya Navarro nang may iisang layunin, tuparin ang pinakamalalim na hangarin ni nanay. Ilibing siya kasama ni tatay. Fernando. Anak ko. Nabigo ka ng iyong nanay. Ngayon ka pa nagsisisi. Hindi mo ba naiisip na huli na ang lahat? Ibigay mo sa akin ang selyo ng pamilya. Gusto ko silang ilibing sa kripta ng mga Navarro upang ang kanilang mga kaluluwa ay makapagpahinga ng payapa. Tapos na ang mga dapat kong asikasuhin. Bukas, bumalik ka kasama ko. Guro, Guro, ang nararamdaman ko para kay Sophia ay tunay. Nakikiusap ako, pahintulutan niyo kaming magkasama. Iniaalay ko ang buong yaman ng mga Reyes bilang dote, upang hingin ang kamay ni Sophia. Kung yaman ng mga Reyes ang gusto ko, akin na sana iyon. Guro, Sofia, anong ginagawa mo? Guro. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay talagang hindi na ako makakaalis. Hindi ba ninyo siya tutulungang tumayo? Sophia,